Hi mga kachika! Kamusta na kayo? Ito na naman muli si Leilani, ang inyong kachika dito sa Milan, Italy. Nagbabalik ako dahil nga sa tagal na hindi tayo nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. Ayan, mag-upload na tayo dahil sa dami nang nangyari, naging busy rin akong sobra. Kaya ngayon lang uli ako magbabalik para mag-share ulit sa inyo ng mga kaganapan, mga experience ko dito sa Milan, Italy. So, ngayong araw na to, uumpisahan natin siya sa mga masasamang ugali, pangit na ugali, negatibong ugali ng mga Pilipino na nakasalamuha ko dito sa Milan. At hindi ko lang to experience, kundi experience din nung iba nating kababayan. I'm sure na-experience din nila itong mga na-experience ko. So, let's start. Ang unang-una kong na-experience dito is yung pang-i-snub. Yung pagiging isnabera, suplada. Ayan, natatandaan ko nung bago-bago pa lang ako dito. Dahil nga sabik tayo at wala naman nga akong kamag-anak dito. Siyempre gusto ko makakilala ng mga kapwa ko Pilipino, maging kaibigan sila dito. Kaya lang yun nga, one time, papunta kami ng asawa ko sa ospital, and yung pupuntahan namin, hindi namin alam kung papaano. So may nakasalubong kami, nagtanong kami, and malayo pa lang ako, nakangiti na ako. Pero yun nga, paglapit ko at tinanong ko kung alam nila yon, ang sagot sa akin ay hindi. Tapos sabay talikod, alis, ni hi, ni ho, wala. Kaya yun, ilang beses kong na-experience na ciao po, yung gaganon ka, or ngingiti ako, pero wala, minsan titingnan ka pa from head to toe. Kaya yun, medyo nadala na ako nun. Hindi na ako masyadong nagbababate, not unless ngingitian din ako, or yung magsisay din ng hi sa akin. Next naman, na number 2, ay yung pagiging pakialamera. Yes po. Madami pong medyo pakialamera dito, kahit hindi mo naman kilala personally. Minsan nakasabay mo lang sa bus, minsan nakita mo lang na naghihintay din sa bus na sasakyan nyo. Eh, alam niyo yun, daming tanong. Tapos biglang magko-comment. One time may nakasakay kami ng anak ko ni Kiel. Siguro mga 2 to 3 years old pa lang siya. Ang dialect kasi ni Kiel ay English talaga nung baby pa siya. Then, natuto rin siya mag-Tagalog. Tapos, naririnig na kami magnanay na nag-uusap ng English. So, tinanong niya kung dito ko pinanganak si Kiel. And sabi ko, yes. Tapos, sabi niya, bakit daw hindi nagsasalita ng Italiano si Kiel? Sabi ko, kasi hindi rin naman ako masyadong marunong pa mag-Italiano. Kaya, kumbaga, ang language talaga na tinuturo ko sa kanya is yung English. And yun, dami niya ng comment. Sabi niya sa akin, ay dapat tinuturuan mo na siya mag-Italiano. Kasi pag nag-school na yan, naku, mahihirapan yan. Tsaka yung teacher niya, di siya maintindihan niya. Tsaka yung mga kaklase niya, ganyan-ganyan. Dami niyang comment. Pati, basta, gano'n. Tapos one time naman, meron din, sabi sa akin, anong work mo dito? Sabi ko, part-time lang ako kasi yung anak ko inaalagaan ko. Kasama ka rin nun si Kiel. Sabi niya, dapat inuwi mo na lang sa Pilipinas, ganyan-ganyan. At least makakapagtrabaho ka ng full-time dito. Sa isip-isip ko lang, hinihingi opinion ta? Pakailan mo ta? Sabi ko, hindi ka naman kailangan ng tulong mo. Hindi ko hinihingi yung opinion mo. Kaya alam niyo yun, minsan yung pagiging pakailamera. Hindi naman nangihingi ng opinion. Ba't ka opinion ng opinion? So, huwag tayong masyadong pakailamera, okay? Okay, so, number 3 na tayo. So, yung number 3, I'm sure madaming makaka-relate sa inyo. Dahil ito ay yung pagiging mayabang. Yes, madami pong mayabang talaga. Actually, hindi rin naman siguro lang dito. Madami talagang may ugali ng pagiging mayabang. Especially dun sa mga gamit, at saka yung sa mga meron sila sa buhay. So, ayan, hindi porke OFW ka, nag-abroad ka, malaki yung sahod mo,
nakakapundar ka na, ganyan, madami kang mga branded na gamit. You know, hindi mo na kailangang ipagmayabang. Hayaan mo na lang makita ng mga tao, malaman ng mga tao sa iba. You know what I mean? Yung parang, you don't have to brag it or say it na, uy, ako ganito, ito, nabili ko to, ganito, ito yung bag ko, Louis Vuitton, ito, meron akong lupain, may kondo ako. You know, kasi, madaming tao yung, I don't care kung anong meron ka sa buhay. Diba? So, mas maganda siguro kung wag na lang natin ipagyabang. Diba? And then, of course, yung number 4 ay yung pagiging sip-sip sa trabaho. Yan. Yung pagiging sip-sip sa trabaho, I'm sure madaming naka-experience nito na sip-sip, naninira ng kapwa para medyo umangat siya or maging magaling sa paningin ng mga boss natin, mga amo. And siguro yung pagiging sip-sip rin na may kasamang nanunulot ng trabaho. Yes, nangyayari po yan dito na minsan kapag may uuwing Pilipina, naghahanap ng magsasubstitute sa kanya for a month or a month and a half. Pagbalik niya, yung amo sasabihin ay hindi na kailangan ng tagapaglinis sa kanya or taga-alaga ng mga anak. Tapos, mawawalan ka ng trabaho. After a week or 2, malalaman mo ang nagtatrabaho na doon is yung nag-sub sa'yo. So, may mga ganun pong nangyayari. And which is napakapangit na pag-uugali ng mga Pilipino, yung sumipsip at manulot ng trabaho ng iba. Kasi madami pong trabaho, basta masipag lang po tayo, hindi po natin kailangang manulot ng trabaho ng iba. So, yun lang. And, yung number 5, Diyos ko, dito, nangyari to sa akin. Maloko, ma-scam, yan. Nangyari to sa aming mag-asawa, na-scam kami dito. Naloko kami dito, yan. Kasi dati before, nung wala pa kaming sariling bahay, nagbo-board lang kami. And yung pinagbo-board na namin is Pilipina. Naniningil siya ng sobra-sobra sa amin sa kuryente. And nung nalaman ko na yung sinisingil niya pala sa amin ay times 10 dun sa bill. 90 yung bill, pero yung pinaghahati-hatian namin ng mga border is 900. O, diba? Daig pa yung restaurante. Kaya yun. So, medyo ingat din po tayo dahil medyo dumadami po ang manloloko. Not just sa mga pangungutang. Ayan nga, pag meron din pong mga recruitment na nagre-recruit na kunyari, makakapunta yung kamag-anak mo dito. They will ask money, not just money, but a big amount of money para makapunta yung kamag-anak mo dito. And then, malalaman mo na fake. Naloko ka na pala, hindi mo pa alam. So, after a year, after a month mo pa malalaman kasi parang laging ongoing na lang yung process, hindi na natapos. So, yun, madami na po tayong mga kababayan din na naloko na dito. In fact, alam ko, natutulpo pa nga yung iba. At nababalita rin sa Pilipinas yung panloloko ng iba nating mga kapwa Pilipino dito sa mga kapwa nila Pilipino din. Hindi pong madaling kitain yung pera dito. Kaya sana po, tigil-tigilan na po natin yung panloloko sa kapwa natin. Kasi pare-pareho lang po tayong may binubuhay na pamilya. Kaya wag na po tayong manloko. Makonsensya na po kayo. Yung number 6 ay yung pagiging inggitera. Yes, inggitera po. Madami namang inggitera talaga, diba? Pero depende sa pagiging inggitera kung paano mo gagawin positibo yon. Kasi ako,
yung minsan makakaramdam ka na, wow, ang galing, buti pa siya. Yung mapapaganon ka, pero, you know, you can do your best para makuha mo din yung mga bagay na kinainggitan mo. Gawin mo siyang parang, ano bang tawag doon? Medyo nakalimutan. Inspiration, yun. Gawin mo siyang inspiration. Halimbawa, meron kang isang kakilala na kapag pundar siya, gawin mong inspiration yun na, uy, kaya ko din yun. Kaya ko ding magpundar. Sipagan mo pa para yung pagiging inggitera mo ay may patunguhan in a positive way, di ba? Not inggitera na, kaya lang naman niya nakapunta ng abroad kasi kung di pa nagjowa yan ng foreigner. Or kaya lang naman niya nakabili ng ganito kasi nangutang yan. Di ba? Madaming inggitera pero depende sa inyo kung paano kayo mainggit. Ganon. Let's just make it an inspiration para kung ano yung meron yung iba na kinaiinggitan natin is makuha din natin, di ba? Mas maganda yon kasi yung mga negative na pagiging inggitera. Okay? So, yung number 7 naman ay I don't know kung ano yung tawag dito. Pero kasi ang tawag ko dito yung alam lahat. Yung parang si ate galing at kuya galing yung tawag namin mag-asawa dito. Yung alam lahat means na, may sinabi ka. Tapos sabi niya, ay ano yan ganto yan, ganto, ganyan. Yung alam niya, kada may sasabihin ka, alam niya, and parang ang dating is, dapat tama siya lagi. Yung ganon. So, one time, may kukwento ko sa inyo, no? One time, papunta kami doon sa mall na medyo malayo dito sa Milano. Ang sasakyan kasi doon ay yung train na, yung mga treno na sa iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya ng Italy pumupunta. So, nung nakasakay kami doon, siguro mga ilang station, may sumakay na apat na Pinay, ganyan. Tapos, ciao, ganyan. So, nagbatian. Saan punta nyo? Doon din nga ang punta nila. So, sabi namin, sabay-sabay na pala kami na bababa ng treno dahil isa lang yung way ng pupuntahan namin. So, sabi niya, nagmagaling si ate mo, girl. Sabi niya, ay, pagkatapos nito, dadaan to ng gantong lugar, ganyang lugar. Tapos, dadaan to ng Porlanini, tapos Rogoredo, tapos yung na nga, yung Locale Triolsi ba yun? Yung dun sa Scalo, Milano. So, sabi ko, ay, ate, parang hindi po ata dadaan ng Porlanini. Sabi niya, ay, hindi, dadaan to kasi nung isang ano lang, nagpunta kami dito, dumaan ng Porlanino. Dadaan to. Sabi ko, parang hindi po ata, ate, kasi parang parang after po ata nitong Dateo, parang, sabi ko parang ganun, parang Forta Victoria na po ata, tapos Rogoredo, tapos ganyan. So, in-explain ko, kasi, bago kami sumakay ng train, is, binabasa ko na yung mga dinadaanan ng treno para alam ko kung ilang stop kami bago bumaba. At tinatanong din kasi sa akin ni Kel kung, Mami, ilang stop na tayo? Mami, bababa na ba tayo? Kaya yun, bago ko sumakay, alam ko na hindi siya dadaan. Pero dahil nga ini-insist ni ate mo, girl, na dadaan yun, so sabi ko na lang, siguro nga po, hindi po ako sure. Gumano na lang ako, kahit alam ko naman na hindi dadaan. Tapos, edi yun. Hindi nga dumaan. Rogoredo na, after nung sinabi ko, edi napahiya si ate mo, girl. O, ayun, hindi na siya umimik. Tapos sabi nung kasama niya, hindi na dumaan, Rogoredo na to, Wala, dead man na siya. Tapos, nauna na siyang bumaba. Hindi niya na rin kami hinintay. Yung alam niyo yung parang napahiya siya. Kasi ayan nga, madami kasing
madami kasing mga tao na, alam mo yung, parang sure na sure sila sa mga sinasabi nila na parang dapat lagi silang tama. Bago ka maggaganyan, make sure na tama yung sasabihin mo para hindi ka napapahiya. Diba? Huwag masyadong pabida. Jollibee ka, te. Huwag masyadong pabida. So, as of now, yun lang muna yung maikukwento ko sa inyo. Dahil medyo napapahaba na ang ating istoryahe. So, yun na lang. So, next time siguro ang ikukwento ko naman or ang share ko sa inyo is yung magagandang katangian ng mga OFW or Pinoy dito sa Milan, Italy or dito sa Italy. At masakit yung lalamunan ko. So, yun lang. Have a blessed day. God bless us all. Thank you and bye-bye.